kagabi mga katubaw. Nung nakaraang gabi pumunta kami ng bayan. Ayan. Kala ko ahas. Nung nakaraang gabi mga katubaw, nakita kami diyang kuwago. Lalaki na sama. So yo, what's up mga katuba? Ayan, magandang tanghali sa atin lahat. So oras natin ngayon alas 12:05. Grabe ang oras mga katuba, ang bilis. At yan, so update tayo. Yan. At excuse me po, medyo parang uubuhin ata tayo At yan, grabe mga katuba. Pasensya na kayo sa aking mata, medyo singkit na naman tayo ngayon. Pambihirang kulitin na to. Parang ayaw ko lubay ng kulitin na to mga katuba. Dati tumubo dito sa taas, at ngayon naman andito naman sa baba. Pambihira, pastilan. Ano ba nangyari sa ano na to? Nagkakukuliti tayo hindi naman tayo nanilip Ay, sabi kasi nila mga katuba, pag nagkakuliti ka na, ibig sabihin no, nanilip ka. Wala namang ganun Tsaka fake news naman yung mga ganun, hindi naman wala namang katotohanan yun. Hindi sa ano to mga katuba, sa init talaga to. Doon talaga nagsisimula yung bilad na bilad ka sa init, or yun, yung ano ka sa init talaga, babad na babad ka sa init, tapos parang bigla kang nalalamigan, yan yun. Parang doon nagsisimula. Ewan ko lang kung totoo yung aking paniniwala, no. So comment na lang kayo mga katuba kung ano ba yung nagiging sanhi nito, ba't tayo nagkakaroon ng ganito, no. Kasi pag biniblink mo yung mata mo mga katuba, yan, ginaganyan mo, parang may ano dito, parang may nakakalang medyo masakit konti. Yung ano lang nito, yung bulong nito mga katuba, yung gamot nito is bulong naman tuloy. Iba pala yung bulong. Nagwaray na tayo Yung bulong kasi mga katuba is gamot sa waray, no? Pero sa Tagalog naman bulong is yung bubulong mo. Yung gamot pa daw nito para wala daw yung yung pamamaga, ay bubunutan mo daw ng balahibo, no? Bubunutan mo ng balahibo. Alam niyo mga katuba, 4 na balahibo na binunod ko dito malapit sa may sa may namamaga. Iwan ko lang, sana bukas pagising natin ay umano na ito, lumiit na. Kasi kanina pagising ko ganyan mga katuba, parang pakiramdam ko parang ang laki na. Parang yung mata ko parang ang singkit na talaga ng mata ko. Ang birang mata na yun. At yan mga katuba, no, at akala kahapon, so Lunes nga kahapon, ngayon Martes na. Kahapon walang pasok, no. Lahat parang kanselado, lahat ng mga pasok ng from public to private ata, walang pasok kahapon gawa ng yun, ang sabi nila dahil daw sa bagyo, no, bagyong Nika. So at yan, sa awa ng Diyos is hindi naman dito humagupit, no. So doon lang sa may sa may Aurora, Cagayan, ganyan, Isabela. So yan, yun, sa lahat ng mga apektado ng bagyo, yan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Madami mang mga bagyong dumadaan sa ating Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin tayo, no? At swerte natin dito mga katuba, kasi hindi tayo hinagupit ni Nika, no? Kawawa talaga yung Cagayan, Isabela, Aurora is hinagupit talaga sila ng bagyo. So yun. At yan, so update lang tayo dito sa Kubo, no mga katuba. Ayan, medyo kanina pa naman ako nagising. Kanina pa naman ako nagising mga katuba, at yan, nakapag-upload na rin tayo. So yung na-upload ko kanina is yung last episode ng ating yung travel natin papunta dito, pauwi ng Batangas, no? So yan,
So di ko alam kung saan patungong vlog na to. Yan, pero still lang kayo dyan mga katuba, tumutok lang kayo dyan kasi mamaya update tayo mamaya kung ano makaganapan sa araw na to. Yan, at siyempre mga katuba, silipin nyo muna yung kapaligiran. Ayan, so yan, thanks Lord kasi medyo maganda yung panahon ngayon. Yan, parang wala na yata talaga bagyo. Yan. Sana mga katuba, kasi mayroon na naman daw na nakasunod kay Nikang bagyo. Sana ay hindi na tumama sa atin, no? Sana sa karagatan na lang dumaan kasi nakakaawa talaga yung mga nasalanta from simula nung bagyong Christine, Leon, Marcy, Nika, iwan ko lang kung ano na naman kasunod ang bagyo yan. Sunod-sunod mga katuba, grabe. Hindi po biro yung hagupitan ka ng bagyo, no? Kasi alam nyo naman, madaming mga nakakansila ng mga trabaho, pasok sa eskwelahan, mga nasisira, mga struktura, lalo na sa mga mahirap, no? Talagang yung napakalaking epekto sa mga mahirap, yung mga kapuspalad. So sana wag tayo mawala ng pag-asa mga katuba, at wag tayo mawalan ng pananalig sa Diyos. So laging magtiwala lang sa Panginoon kasi kung ano man yung paghihirap na dinadanas mo ngayon, nararanasan mo ngayon, tuloy-tuloy ka lang gumawa ng kabutihan kasi may plano ang Diyos sa iyo, no? Hindi naman siguro habang buhay lagi kang nasa pagsubok, no? So kumbaga sinusubok ka lang ng Panginoon para mas tumatag ka, mas magpursige at tumapang ka. So ganoon lang yung mga katuba. Ako, ilang beses na tayong down pero andito pa rin tayo, patuloy pa rin tayo lumalaban siyempre dahil andyan naman yung Diyos. Wala naman tayo ibang lalapitan, wala tayo ibang babanggitin kundi ang Panginoon kasi yan naman nagbibigay sa atin ng pag-asa, no, at buhay, kalakasan. Kaya always tayong magdasal, you know. Hayaan na lang natin yung mga, kung meron man tayong mga haters, no, meron tayong mga bashers, so hayaan nyo na yun mga katuba kasi importante, alam naman ng Diyos kung anong mabuting ginagawa natin, diba? Kaya pasalamatan na lang natin sila kasi wala, choice nila yun, nasa isip nila yun, hindi naman natin hawak yung mga isip nila kundi hayaan na lang natin, diba? Kaya mahalin na rin natin yung ating mga bashers natin, mga haters natin. Diba? Kasi nanonood din naman sila ng vlog natin kaya thank you pa rin. So yun, at si Gagang Boys may pasok nga mga katabano kasi may pasok nga sila ngayong araw na to. Kahapon wala silang pasok. Kahapon mga katuba, ay kagabi, doon kami nagtambay kagabi sa kabilang bahay. So pero dito na kami natulog kagabi sa kubo kasi andun pa naman sila Punsi, sila Asi, Namnam, si Daniel. So magpipinsan, doon naman sila natulog. Pero mamaya mga katuba, siguro doon kayo matutulog mamaya sa kabila, gawa ng yun nga, pag may pasok kasi sila Namnam, doon naman natutulog sa kanila yan. So baka mamaya doon kayo matutulog kasi wala kang kasama si Asi, no? So nung nakaraang linggo doon kami natulog noon kasi walang kasama si Asi. At yan, yun lang muna ang update natin today mga katuba. Abang-abangan nyo lang mamaya kung ano makakaganapan dito sa araw na to. Yun. Ay, excuse me po. So you know, dito kasi mga katuba, no, tsaka pala mga kwento pala natin siyempre, di ba umuwi tayo ng Laguna
So as in talaga mga katuba, talagang ang daming tilapia, dami talagang isda doon sa Laguna, grabe as in talaga. So kumbaga parang pinupulot na lang mga katuba, kasi aangatin mo na lang yung lambat, may mahuhuli ka doon eh. Hindi mo na kailangan bumili ng isda sa palengke, hindi mo na kailangan. So basta lumaot ka lang, dumiskarte ka lang, pag may mga kilala ka doon na mga nagbabantay ng fish pan, so pwede ka magpaal, magagat ng breaker. So yun, makakadami ka talaga ng mga tuba. Siguro kung yung buong fish pan, no, yung isang kahon na fish pan, pag malibot mo lahat yun, maangat mo yung breaker doon, siguro makakaisang banyera ka doon, mahigit pa. Kasi yung kahapon nga, anong isang araw nga, nung nag-akat kami mga katuba, kalahating banyera na yon yung nahuli namin, no? Pero hindi pa nasakop lahat yon, hindi naangat lahat ng breaker yon, mga ano lang, kalahati lang, mga 2 pisngi ng ng fish pan. So yung breaker yun, hindi namin nasagad lahat sa pinakadulo, di ba? Kalahating banyera na yon, pero lalo siguro kung masagad mo lahat yon, maikot mo lahat yon, makakahuli ka talaga siguro ng mga 1 banyera or higit pa. Kasi pag ganito yung season kasi mga katuba is talagang ang dami ng tilapia. Puwera lang nakaraang taon, may time nung nakaraang taon na wala ka mahuli dahil sa tubig sobrang napakalinaw, at saka yun. Pero ngayon mga katuba, grabe ang dami, halos dikit-dikit, pag-aangat mo andun makakahuli ka agad. So ganun na kadami ng isda diyan sa Laguna Lake. So sana one day na makapasyal kami, sila Kamando makapasyal doon, yung mga pinsan niya, no? So sa ngayon medyo alanganin pa kasi mahirap kasing mag-commute pag madami kayo. So mas maganda yung may sasakyan, kasi pag pupunta kayo ng ngayong araw na to, hindi pagkahapon makakauwi agad, no? Kasi pag magko-commute makatuba, as in ang tagal ang biyahe. Isipin nyo mga katuba, nung bumiyahe ako nung umuwi ako, alauna ako nagsimula, nakarating ako doon ng alas 6 ng gabi. Andun ako sa bahay ng kapatid ko doon. Ganong oras ako nakarating, alauna, bilang na alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. 5 hours yung biyahe natin mga katuba, 5 hours yung biyahe. Ganong katagal, kasi siyempre hindi naman diretso yung sinasakyan natin, bababa pa tayo, pagdating ng Palapala bababa tayo, diba, maglalakad pa, tapos sasakay ulit ng jeep papuntang GMA. Pagdating ng GMA, sasakay ulit tayo ng jeep papuntang Binyan. Pagdating ng Binyan, maglalakad tayo ng medyo mahaba-haba konti, kasi medyo malayo kasi yung terminal ng tricycle doon, maglalakad ka pa. So pagdating ng Binyan, maglalakad ka, tapos sasakay ka ng tricycle papunta ng sa Sinalhan na, doon sa Santa Rosa, Sinalhan. So ganun, bali ilang sakay ba yun? From Nasugbu, Palapala, GMA, Binyan, yun, 5 sakay din. 5 oras, 5 sakay din, no? Ganun tayo mga katuba, ganun tayo ka matyaga sa pagta-travel. Makapunta lang tayo, mabisita ko na yung mga kapatid ko, mapuntahan lang natin yung mga siyempre mahalaga sa buhay natin. Kaya siyempre nung after bagyo, hindi naman ako nakapunta agad doon, gawa ng yun nga, wala pa tayong budget pang pamasahe nung time na yun. So yun, siyempre nagkaroon tayo ng pagkakataon, so binisita ko yung mga kapatid ko doon. At yun nga, pagdating ko doon, baha pa rin, hindi pa rin humuhupa yung tubig, no? Kasi dati kasi mga katuba, nung summer season talaga, yung walang kaulan-ulan, puro init, as in nung ilalim na yung mga katuba, igayan dyan dati, no, walang tubig yan, hanggang doon yan sa may pinakadulong bahay. Nakikita nyo naman siguro nung may nakaharang na lubid doon, nung nilalabasan namin doon sa may pinakadulo yan,
walang tubig dyan dati. Igang-iga yan dyan. Meron pa yung mga tanim na mga talbos. O shout out kay Kuya Ubit doon sa ano, sa Laguna. Yan. Nagtatanim ng mga talbos yan. Maraming tanim yan dati. Yun nga, nung sumapit naman yung rainy season, nagka-El-Niño na, ulan ng ulan na, doon na tumaas, nagsimula na tumaas ng tubig hanggang sa bumagyo. Yun, isang linggo ang panay ulan. So siyempre mga katuba, yung Calabarzon kasi yung palibot na yan from Rizal, Manila, dito sa buong ano Calabarzon, yung mga galing sa bukid ng mga baha dyan diretso naiipon dyan sa may lawa ng Laguna Lake. So kaya pag panay ang ulan, doon na siya nagsisimula tumaas ang level ng tubig hanggang sa yun nung bagyong ano Christine, di ba? Ilang araw yun, isang linggo ata yun, ulan ng ulan. Kaya hanggang ngayon lubog pa rin sila sa baha. Alam nyo mga katuba, nung doon pa lang sa may kalsada, simula pagpasok ko doon sa may tulay, dati yung tubig abot doon, pantay na sa may, talagang malapit sa kalsada na. Kasi yung part na kasi yung doon sa mga kapatid ko is mababa na yun, palusog na pa ganyan. Tapos yung mababang parte yun doon. Kaya lubog na lubog talaga palagi doon pag merong ano, mga ulan-ulan, mga pag rainy season na lubog talaga yun doon sa baha. So yun na nga, yun na lang yung solusyon kasi nila para hindi sila mababasa, hindi ka lulusong kasi alam niyo naman pag ganyan kasi mga katuba, lalo sa mga madaming dikit-dikit ng mga kabahayan, kasi hindi maiwasan dyan yung mga may mga daga-daga ganyan, ihi ng daga, magkakaano ka nun, tawag nun yung nakasugat ng mga papa, yung ganyan, ayun basta wala sa isip ko matuba, di ba? Yung ginawa na lang nila is nilagyan na lang nila ng tulay. Yun, mag-ayos sila ng tulay doon para pag tutulayan, no, para hindi ka mabasa, no, kasi delikado yun eh, madumi yung tubig, di ba? Kaya yun, ayan, medyo mahaba tuloy yung pagkwentuhan natin mga katuba, no? Grabe tayo yung pinagkwentuhan natin from Baguio to ano to hindi Baguio na lugar ha. From yung Baguio at saka yun mga doon sa kumukulog doon sa Laguna. Siguro next time siguro mga katuba, baka babalik tayo doon. So hindi ko pa alam kung kailan, no? So hindi ko lang sasabihin. Ito yung mga ano mga katuba, yung mga bibi ay yung mga itik. Ayan. Alright. Yeah mga katuba, bibili lang tayo lang sa labas. Tinaghali na tayo. So oras natin alauna 30. Yan, 1:30 ng tanghali. Ben, ay si Marvin, no? Hindi ka tumulay? Ako. Inom ka ng ano? Ng Del Monte. Ano, bawang? Ano yung bawang yung ngayon mo? Oo nga, paano yung bawang? Bulisan yun. Aba, tignan natin yung rin eh. So yun mga katuba, bibili muna tayo doon sa labas. Yan, maglakad muna tayo. Wala tayo service eh. Yan, bibili tayo ng siguro ulam namin, itlog na lang siguro. Itlog at saka ano, pang almusal, ang almusal tanghalian. Daw bibili labas, maglakad-lakad muna. Hindi na kayo motor. Wala, maganda yung exercise kasi lagi na lang tayong dati nakasakay ng motor eh.
Ay sila ate Abate kasi Ponce. Ate ata sa bayan. Problema ito mga katuba, wala na namang tubig. So wala pa kami sinaing. Oo. Sasaing na lang. Kuha lang tayo ng tubig. Meron naman doon sa may sa may drum. Yun. Tapos na pala sila nag-ani lahat mga katuba. Ayan, inano na naman yung tawag nan. Yung palayan is inararo na naman. Tataniman na naman siguro ito. Kagabi mga katuba, nung nakaraang gabi nang pumunta kami ng bayan. Yun, tingin. Kala ko ahas. Nung nakaraang gabi mga katuba, may nakita kami diyang kuwago. Maliit pa. Mga malaki-laki konti sa sisiw. Ganong kalaki, malaki-laki pa, malaki-laki na konti, wala. So sinubukan naming hulihin, wala, hindi namin nahuli kasi lumipad agad. Tatagad. Mamaya na lang. So yan mga katuba. Yan. Nakabili na tayo. Itlog at saka pansit canton. So ito na lang binili ko mga katuba. Kasi kung luto na yung bibilhin ko doon. So kukunti lang, no? Kulang lang sa isang kainan yung ulam mga katuba. Kaya siging ito na lang. Bumili na ako ng itlog at saka pansit canton. O ulamin namin. So pauwi na tayo. Oh, grabe mga katuba, tignan nyo. Di ba na-isprihan na itong mangga? So ngayon ang daming bulaklak. Buyag. Mga katuba. Sarap ng hangin ah. Mahangin yun, mahangin. Yung mga katuba, mamaya na lang ulit pagdating natin dito sa kubo at magluluto lang tayo. At yan. Tapos nakain muna kami ng almusal. Kasama na tayo. Na kasi hindi na uso sa amin yung yung tatlong kain sa isang araw. Yung kainan namin is 2 beses na lang sa isang araw. Yung almusal at saka tanghalian, isa na yun. Kaya kasi oras na nagigising, no? Lagi oras na rin kami natutulog kami minsan madalas alauna, 2:00, ganyang oras, 12:00. Siyempre kailangan din natin bumawi ng tulog, di wala, tanghali na talaga tayo nagigising. Okay, mamaya na lang mga katuba. May sounds. May uwak mga katuba. Yung itim, yung katulad ng nagsisikaso, yung nasabing oh how, yun ba yun? Oh how. Yung mga ganon, ayun o. Nung nakaraan naman mga katuba, may ibon dyan na malaki, yung kulay itim din. Nakita nyo naman siguro kasi in-upload ko lang yun sa sa Facebook ko lang in-upload yun, sa Facebook page natin. Hindi ko na-upload sa YouTube yun. Yan, dito natin sa kubo.
Brum, brum. I'm here. So yun mga katuba, hapon na po. At oras natin ngayon alas 5:36 ng hapon. At yan, wala namang masyadong mga kaganapan dito sa kubo. At yun mga katuba, doon lang kami nagtatambay doon sa kabilang bahay, no? At andun si Kaman, umuwi muna ako dito kasi sinarge ko sa cellphone ko. At yan. Yan, update na lang tayo ulit mga katuba. Hulog. Grabe mga manok dito kasi nag-ano yung mga manok na yun sa gilid, oh. Hindi nag-aanuhan. So yan mga katuba, at yun, grabe talaga mga katuba, no, yung nakita namin nung isang gabi. Ang laki ng sawa, sobrang laki mga katuba nung pumunta kami ng ng bayan nung time na yun, ang oras na yun. Kasi pagkatapos namin maglaro noon, tapos maglaro nagkayaan na yun pupunta ng bayan, maglulugaw. So yun, pumunta kami. Grabe, for the first time ko mga katuba maka-encounter na ganong kalaking sawa. At saka nahawakan ko pa yung buntot. My goodness, grabe talaga. Sa buong buhay ko mga katuba, hindi pa ako nakahawak na ganong kalaking ahas, no? Yung nahawakan ko pa lang yung dito. Siguro napanood nyo naman yon nung nakahuli kami dito ng maliliit na sawa. So yung 2 piraso na pinakawalan rin namin sa bundok, yun lang ang nahawakan ko. Pero nung kagabi, nung isang gabi, yun talagang sobrang nakakatakot. Kasi paghawa ko pa lang sa buntot mga katuba, sobrang gaspang ng buntot. At saka ang lakas niya, pag hindi mo siya bibitawan, mahahatak ka mga katuba sa lakas ng kanyang gapang, no? So ito yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano to kalaking sawa na to. May video tayo dyan, maiksi lang kasi yun nga, medyo pagkakita namin sa na yun, sa sawa na yun, hindi muna kami nagbabaan sa motor. So parang nagdadalawang isip pa, kumbaga parang natulala kami. Tinignan muna namin yung ahas. Nung biglang umikot yung ahas, yung patakbo na siya papunta sa damuhan, saka kami bumaba. At saka yun, nabidyohan ko. Tapos hahatakin sana namin, hinila ko yung buntot, nahawakan ko yung buntot, pero binitawan ko din kasi sobrang weird talaga, as in weird talagang. Ang gaspang ng kanyang mga balat. Yeah. My goodness. Ayan mga katuba, ito panoorin nyo. Yan ha, ipi-play natin. Yan, panoorin nyo yung mga nangyari yung gabi na yan. Yan. Ang laki na sama. Putang yan. Bako naman. Hindi nakakat yan. Ang laki ka. Ang laki. Tangin na kalokoha yan. Kaya hindi ako dumiritso. Tangin na ako. Hindi agad na. Hindi, mataka laki nun. Baka bilang pumulo mo doon, patay tayo doon. Ang kasayang. Nalipit mo pala pa. Putang ina. Tuklang pa. Putang.